Okay mga ka-trigger, isang mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor. At ngayon ang bibigyan naman natin ng katugunan ay katanungan na nagpakilalang user. Ang sabi niya, baka pwede pa-explain kung anong bakal po ginagawa na frame ng 1911. Salamat po. Okay, siguro gusto niyang maging gunsmith ni user. So, importante rin ito na malaman. At gusto ko rin, kaya ako napagtunan din ito ng pansin ay gusto ko rin bigyan ng katugunan yung mga nagko-comment doon sa aking videos na paano mo malalaman na original ang 1911. Na marami nag-comment doon na sabi malalaman mo sa bakal. Ang tanong, paano natin malalaman kung anong klaseng bakal yun? So ayan ang ating pag-aaralan ngayon at yun napaka-importante. At bago ako magpatuloy ay gusto ko munang batiin ang lahat ng mga FW at aking mga supporter kung saan man panig kayo ng mundo, umaga man dyan, tanghali, hapon o gabi, madaling araw. Ang dalangin ko, tayo ay nasa mabuting kalagayan, ligtas tayo sa mga kapahamakan, ingatan natin ang ating mga kalusugan sapagkat pag tayo nagkasakit, walang mag-alaga sa atin. Tayo malayo sa ating pamilya, isa pa tayo ay sinusuportahan natin ang ating mga pamilya. So, at gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga supporter ko. Tayo ay patuloy na dumarami. At ako'y nagpapasalamat sa mga ganda ninyong comment. Kaya naman ako'y sinisipagan na gumawa ng mga videos at sinisipagan na gumawa ng mga sagutin ng inyong mga katanungan. At ang hiling ko lang ay huwag ninyong skip ang ating mga ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. Nagtuturo tayo ng libre. At isa pa, ang kinikita natin dito sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na hirap pag-aralin ng mga magulang. Ako ay nakapagpatapos na ng mga anak. Kaya ako'y tumutulong naman sa mga estudyante. At ang kinikita ko dito ay sa kanila ko ibinibigay sa 6 na estudyante. So maliit lang kinita ko. Sa 2 buwan kumita lang ako ng 5,000. So kulang. So kaya naglagay ako dito ng GCash number. Baka may gusto sa inyong tumulong ay pinasasalamatan natin ang inyong kabutihan loob na yun ay mapapapunta sa ating mga beneficiaries ng mga 6 na estudyante. Yan ay pangalan niya ng aking anak. Sapagkat siyang aking kahera, siya tumatanggap ng mga padala ko sa Pilipinas at siyang nagdi-distribute ng mga pera dyan. Okay, maraming salamat sa inyo. At tutungo na tayo sa katanungan ni user. So, para dun sa mga magagaling na nagsasabi na malalaman mo ang original na bakal, malalaman mo ang original na baril sa bakal, matigas daw. Paano mo nga malalaman? Ay ang ginto, pag kinagat mo, malalaman mo kung ginto. Yung iba kasi kinakagat. At pag ikaw ay pumunta sa sanglaan, kita ko, kinikis sa bato, tapos pinapatakan nila, malalaman nila kung 18 carats, o 18 carats, o 21 carats, o ano pa man yan, kung anong porsyento ng ano. Ang bakal ay, ganun din ang bakal, maraming klase ng bakal. Merong carbon steel, alloy steel, stainless steel, at tool steel. Yan ang dapat nating malaman, 4 na bakal. Alin dyan yung bakal na sinasabi mo? Alin dyan, paano mo malalaman? Okay, may example ako dito ng carbon steel. Itong talim na to, ito carbon steel ito. Ito yung tinatawag natin na bukod pa yung tungsten, bukod pa yung Mumax. Ito yung carbide na tinatawag. Ito ay hindi tinatalba ng mga grinder. Pakita ko ba? Hindi yan tinatalba ng mga grinder. Itong bakal na to. Ang grinder na ginagamit dito ay special. Special grinder ang ginagamit dito. So, sa school, malalaman mo ang bakal. Kasi ito, may mga bakal ako ditong sample. Paano mo dyan malalaman ang carbon steel, alloy steel, at tool steel?
kahit pa yan ay pakintabin mo, kahit pa pakintabin mo yan, kikintab yan, pero hindi mo malalaman. Ang sabi ng iba, sa tunog daw, titiktikin mo. Ang bakal, kung nakakita na kayo ng mga instrument na mga bakal na mga nakabiti na gano'n na tintuktok ng mga musikero, nag-iiba ang tunog yung maigsi at mahaba, ibang tunog. So, ibig mo ba sabihin, tutuktokin mo pa yung baril para mo malaman yung kung ano yun. Hindi mo malalaman sa tunog yun. Napakagaling mo naman kung malalaman mo sa do-re-mi. So, gayon din ang stainless. Ang stainless, dalawang klase. Merong stainless na magnetic. May stainless na magnetic. Ito, hindi at merong stainless na anti-magnetic. Sa stainless pa lamang, magkakatalo na tayo. Ito ang stainless, hindi tinatalaban ng magnet. Okay. So ano ba talaga sa ang dapat magandang gawing dapat maging gawin nating ang ginagawang mga frame. Kahit sa mga baril, iba-iba rin ang ginagamit nilang bakal, kamukha itong saglak. Sobrang tigas nitong bakal na ito. Mataas ang carbon. So ang tingin ko, pag mataas ang carbon, madaling mag-crack. Madaling crunchy siya. Kasi yung mga ang isang katangian ng carbon, sobrang tigas. Sobrang tigas. Ito yung mga bakal hindi mo mababalikot. Hindi mo ito mababalikot kahit anong gawin mo. Ito yung at saka ito yung bakal na ginagawang mga talim. Okay? Ginagawang mga talim. At itong carbonated, kahit ito'y bagahin mo, hindi mo ito mapapalambot. Kahit hindi mo subuhan. Halimbawa, ito'y pinapula mo sa baga. Kahit hindi mo ito i-quenching, ganun pa rin ang tigas nito. Hindi mo ito mapapalambot. So, yung stainless, hindi mo maki-quenching, hindi mo masusubuhan. Yun pa rin yun. Kahit bagahin mo, i-quenching mo, subuhan mo, hindi magbabago ang stainless. Ganon din ang mild steel. Merong yung mild steel. Yung tinatawag na mild steel naman, yun yung mga ordinaryong bakal na mabibili natin sa hardware, mga flat bar, mga tubo, mga square bar, mga angle bar. Yan yung mga mild steel na kahit subuhan mo, hindi yan titigas. Hindi yan titigas. Kaya ayan ay zero carbon yan. Yung alloy naman, yan yung mga aluminum, mga ganyan. So, mababa naman ang mababa ang melting point. So, ano ang magandang gawing stainless steel? Ang gandang gawing frame. Ang ginagawang frame ay tool steel. Pag sinabing tool steel, yan ay 40% lamang ang carbon. Kaya yan, pwede mong patigasin. Yan din yung mga ginagawa ng mga kutsilyo, mga talim ng itak. Yan. Pagtaas ng carbon, pagtigas ng bakal, yung spring, hindi purong carbon yan. Mataas, mga 50 or 60 ang carbon yan. Flexible yan. So, yan ang mga katangian ng bakal. Hindi ko mo bakal ay sabihin natin na malalaman natin sa sa school. Ang itinuro sa amin, malalaman mo sa spark. So, malalaman mo sa spark kung yan na stainless, makikita nyo yung stainless, kunting-kunti lang yung apoy niya. Sa mild steel, yung spark niya ay mahaba tapos nag-i-star sa dulo. Okay, yung mga carbon steel naman, yan, parang mapipino yung mga lumalabas. So, sa baril, pwede mo bang grinderin yung baril para malaman mo kung tool steel o carbon steel? Kaya ako'y nagtataka doon sa mga magagaling na nagmamarunong na malalaman mo daw sa bakal
kung matigas na bakal yung ano. Hindi po. Kahit pa kiskisin ninyo, pakintabin ninyo, kikintab lang yan. O ano, gagamitan ninyo. Isa pa mga pamaraan yan. Kikikilin ninyo para malaman ninyo kung matigas yung bakal, dapat kikilin ninyo. O di kaya gawa ninyo patalaban ninyo, ayan o. Tool steel. Tingnan naman natin yung ano, yung ordinary steel. Ito na yun. Andali. Mild steel. Madali. So, ganun. Ang pagtingin talaga ng matigas na bakal. So, ito. Ang ibig ko sabihin, ano talaga ang magandang gawing, frame? Yun ang katanungan. Tool steel. Ang tool steel may 4140 na sinasabi. Okay? Merong ASAB steel. Yan ang mga tool steel. Pag sinabi mo tool steel, either na 4140 or ASAB steel, ang carbon content niyan ay nasa 0.40%. Ang ano niyan. Yan yung mga bakal na makikikil mo siya, malalagarin mo siya, at pagka yan ay gusto mong patigasin, pwede mo siyang subuhan o i-quenching. Pero ang ano lang pag sinubuhan mo, nagiging crunchy siya. Kaya ang pagsusubo niyan ay inaano rin yung hindi masyadong mainit. Okay? Kaya tinuro ko rin sa inyo yung mga pagpapatigas ng bakal, ganon. So ayan ang aking kasagutan sa mga na gustong gumawa ng mga frame o ano ay tool steel 4140 ASAB steel. Yan ang bibilhin ninyo sa mga malalaking hardware lang, ang mga distributor ng mga bakal. Alam na nila yan. Okay, so sana nakapagbigay ako ng kalaman at huwag kayong maniniwala dun sa paano malalaman yung bakal na kung ano. Hindi po ninyo malalaman yan sa tingin lang, sa tuktok lang. Hindi ninyo malalaman yan. Maliban lang kung napaka-eksperto na ninyo, wala na kayong ginawa kundi magtuktok ng bakal. Hindi ninyo malalaman yan. Kukuha kayo ng martilyo. Parehong bakal yan. Ito pareho itong pareho magkaibang tunog. Kung baril, pupukpukin mo yung baril, di hinaway ka nung may-ari nung bakit mo pinupukpuk yung baril niya. So, ayan. Totoo yun na ang asero ay matinis ang tunog. Pero nag-iiba din yan sa size ng bakal. Yung bungog ang tunog nung mild steel. Ang mga asero talaga, matitinis ang tunog. Pero kung sa baril yan, hindi mo na pwede pukpukin yung slide nung yung baril nung, pupukpukin mo yung slide nung nung baril. Magkakadent yun, magkakalamat yun. Ingat na ingat nga tayo doon sa mga ganon. So, ayan. Gusto ko lang paalam sa inyo na yan ang kasi ang tanong lang naman ano ang ginagawang frame ng baril. So, ayan. Tool steel, 4140, ASAB steel. Yan, 40% ng carbon. Okay, ayan ang aking kasagutan at sana may natutunan kayo sa aking mixing video na ito. At sa iyo, user, sana may mapanood mo ito at may nagpapa-shoutout. Sana may nagpapa-shoutout sa atin. Ihabol natin. Okay, si Rolito Milan, si Tobias Gamil, okay, shoutout sa iyo. At si Gerald Mamaraldo, Edmond Dison ng Pampanga, Bobby Obillas Jr. Okay, shoutout sa iyo at sa iba pa nating mga supporter at mga follower. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all. Thank you very much.